Hello everyone! Welcome back to another video, and today I'm going to talk about something na sa tingin ko ay makakatulong hindi lamang sa mga currently diagnosed or currently breast cancer warrior, but of course pati na rin doon sa mga tao na merong worry or fear na baka sila ay may cancer dahil probably sila ay nakakakita na ng mga signs and symptoms sa kanilang katawan or nakakaramdam na ng pain or something na nililink na nila sa cancer. Just a brief background. Kung bago ka sa channel na to, I am diagnosed with stage 3C breast cancer and I have undergone mastectomy, meaning the removal of the breast. Chemotherapy na I've completed that. I started targeted therapy but did not finish the treatment. I was supposed to get radiation but did not start with it, and I was supposed to do a hormonal therapy or yung oral therapy for 10 years but I did not start with it and shifted to alternative treatment. Okay, but hindi yung treatment na pinag-usapan dito, okay? Whether you go for conventional treatment or alternative treatment, this topic applies to all. Alright? Now, meron kasi akong mga comment na natatanggap or messages na natatanggap from those na hindi pa diagnosed with cancer. And common na natatanggap ko ay yung natatakot silang malaman na may cancer sila. Sabi nung isang viewer na matagal na siya nakakakapa ng bukol sa kanyang breast and natatakot siya na baka yun nga, meron siya cancer, natatakot siya dahil may mga anak siya. Of course, meron naman is nakakaramdam na ng matagal na pain, pero ayaw rin magpa-check up kasi nga, yun nga, natatakot na malaman na meron silang cancer. Which I think is a valid feelings kapag sa mga taong natatakot. Hindi natin i-disregard yung kanilang nararamdaman na tao. But I'm here to provide support and to help lessen the fear na nararamdaman or worry sa ganitong pagkakataon. Bakit nga ba natatakot ang tao sa cancer? Now, unang-una ay ang fear of yung end result nito. Pagka nasabing cancer, ang common ang naiisip ay death. Kasi nga, mahirap gamutin ang sakit na ito and hindi ito basta-basta gamutan na pagdadaanan ng isang tao. Ang naiisip agad nila ay death. So, ang naiisip nila agad ay yung paano yung mga pamilya nila, paano yung mga anak nila, and such, diba? And my advice to help combat that fear ay unang-una maging knowledgeable sa sakit. Sorry kung kulog. Maging knowledgeable sa sakit and research lang kayo. But of course, kailangan yung mga pinapanood nyo, binabasa nyo, talaga namang credible enough para bigyan kayo ng information na makakatulong sa inyo. And not to put further fear than what you already have. Then, you know how to get healed. Okay? And then, iisipin nyo, mas nakakatakot ba yung malaman nyo yung sakit nyo and then do a proper treatment for that? Or, di ba parang mas nakakatakot na hindi nyo alam yung nangyayari sa katawan nyo and then, by the time na mag-take action na kayo, it's already too late. Diba? So, ganun naman kasi lumalala ang sakit kapag hindi nabibigyan ng proper treatment. Acceptance is the key, and then how to take proper action ay ang kasunod na dapat nito. Second reason kung bakit sa tingin ko marami ang takot sa cancer ay because of the pain, the side effects of the treatment, and the treatment itself. Siyempre, minsan nakakapanood tayo ng mga movie o kaya documentary, yung mga pinagdadaanan ng cancer patients. Tapos, yung mga side effects, like halimbawa sa chemotherapy. Personally, yun yung hardest part of the treatment, the chemotherapy. Nandun yung ako ay nakalbo, but yun parang the least of my worry is yung makalbo. Pero yung pinagdaanan ko after each treatment sa chemotherapy, ang sakit sa katawan, plus yung side effect nito,
minsan hindi mo na alam ang nangyayari sa katawan mo. Kaya siguro doon maraming natatakot because of that. Now, my advice to combat that fear ay, again, be knowledgeable on how you will be able to cope with those pain and side effect. And iisipin nyo na lang lagi na, do I wanna get healed? Kailangan ko ang treatment na to, and paano ako lalakas? Ano yung mga dapat kong gawin para makombat ang side effect? What are the treatments na available na less ang pain, less ang side effect, at talagang makakatulong sa akin holistically? Third reason na madalas kong natatanggap sa comment ay yung financial status, financial problem. Kami naman ay simpleng pamilya na ang aming pinagtatrabahuhan ay nakalaan para sa aming mga anak, naka-budget para to run a family, basically. Yung financial, syempre, doon natatakbo yung fear na, naku, paano to? Saan tayo kukuha ng malaking pera para sa mga treatment? Kasi hindi po biro ang treatment sa cancer. Just to give you an idea, ang surgery ng isa-sample ko na ang breast cancer ha, kasi syempre yun yung may first hand experience ako. Ang surgery, inaabot yan ng 120 to 150,000 depende sa hospital. Okay? Ang chemotherapy, again, depende sa hospital. Per session, magre-range yan ng 15 to 20,000 per session. Eh, hindi lang naman one session ang chemotherapy. Meron akong iba naririnig, 6 sessions sila. Ako, umabot ako ng 8 sessions. Now, yung targeted therapy, which is normally 18 cycles yon or 18 sessions, ang per shot nung ini-inject na gamot ay umaabot ng 65 to 75,000. Again, I think it's based on the hospital. Pero yung gamot niya, from what I know, 65,000 yung pinakagamot. So, siguro depende pa sa mag-administer na hospital or provider, baka mas mataas yon. Now, ang oral therapy, I don't have any idea kasi hindi na ako umabot doon sa part na yon. Radiation, depende again sa hospital na magfa-facilitate nun. But radiation is normally 30 days straight yon or 5 days, and then ang pahinga lang ay 2 days. Or depende sa magiging plan or treatment, but that's normally 30 to 31 days. So you could just imagine, for breast cancer patient, grabe ang epekto nito financial wise, 'di ba, sa isang pamilya. Now, my advice is just like what I did, I went to a facility na nagbibigay ng free cancer treatment, which is PGH. Now, hindi lang PGH ang magbibigay ng free cancer treatment. There's also East Avenue at yung Rizal Medical. I think Rizal Medical, kung di ako nagkakamali. Basta marami kayong facilities na pwede nyong i-research kung saan nagbibigay ng free cancer treatment. Aside from that, if you are a PhilHealth member, an SSS member, and then you have your PWD, marami po kayong financial help na papagkukunan, assistance. And I have a video about that, kung paano makakuha ng SSS disability claims, and then yung kung paano sa PhilHealth and all. Basta meron akong video niyan, hanapin nyo na lang. I think that was a month or 2 months ago. Ayun yung third reason at yung advice ko on how to combat that fear. Now, fourth reason ay ang fear ng care or support system. Now, syempre, iniisip nyo, paano kapag nagkaroon ako ng cancer, sinong mag-aalaga sa akin, sinong titingin sa mga anak ko during cancer treatment. Now, plan ahead. Before you get any treatment, before you get doctor's appointment, make sure that you already built your support system. Nakausap mo na ang pamilya mo kung sino ang pwedeng
tumulong na tumingin muna sa mga bata or sa mga, or kung wala pa, kung sino ang pwedeng sumama sa'yo sa hospital during treatment, kung sino ang pwedeng, or at least man lang makapagbigay sa'yo ng ride papunta at sunduin ka sa hospital, sino yung pwedeng makapag-provide mo na ng needs mo while you are recovering from the treatment, yung mga ganung bagay. You can talk to your friends, you can talk to your family, kung sino ang available. Mag-focus ka doon sa mga taong willing tumulong sa'yo, and don't get stressed if there are people na hindi makapagbigay ng tulong. Okay lang yon, normal lang yon, kasi isipin mo na ang bawat tao meron din kanya-kanya pinagdadaanan yan. So if there are family members or friends na hindi available para masuportahan ka, don't feel bad, but instead focus on those na willing to give you some help para tawid doon sa situation na yon. Ayun lamang for now. I hope na nakatulong ang video na to, and for those of you na hindi pa diagnosed with cancer but you have a gut feeling na feeling nyo parang yun na nga yun, or hopefully hindi, get help, magpa-consult na kayo so that maagapan man ang kailangan maagapan. If you like this video, please give this a thumbs up, at kung hindi ka pa subscriber ng channel to, please click the subscribe button at click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka whenever I upload new videos. And until my next one. Bye!